Hey guys, what's up? Advantage Raymond here. So ito guys, another day, another testing video. Okay? So for today, we have 4 units. Okay? So ano siya? KJ-Works 1911, KJ-Works KP19S, WE Glock 35 Gen 3, and Umorex Glock 19 Gen 5 MOS. Okay? So yun. Para at least alam nyo na kung ano yung ito-test natin. Okay? Lakas ng bagyo, guys. Alright. So, for the first unit, we have the KJ Works 1911. Ayan, guys. So, this is the green gas version. So, order to ni Sir Rogelio ng Cebu. Sir, ito ang order nyo. Actually, fresh. Fresh na fresh. Bagong dating. Okay. So, ayan. So, ito, sir. This is the green gas version, okay? So, remove ko lang yung magazine. Ito yung magazine. Okay, so sa mga hindi familiar, actually, ganyan lang tayo nagkaroon ng ganito. Okay, so this is the 1911 Classic. Ayan, pag sinabing Classic, ayan yung itsura niya. Ayan, makita mo yung rear sight niya. Parang it's part of the slide. Okay, so nung isang araw ba, kahapon ba, isang araw, di ba nakabenta tayo ng MEU, na KJ Works. Di ba yung site niya parang kinakabit eh. So ito, pag sa Classic, hindi siya ganun. Parang part siya ng slide. Okay, tapos yan, mapapansin mo, bilog lang siya dito. Tapos, ang isa pa napapansin ko dito is yung, yan, yung, ano yan? Ano ba to? Safety is pang right-handed lang. Okay, so parang ano siya, parang yung Classic nga, yung mga yung dating design. So napansin ko yung parang kasi minsan may mga naghahanap ng ganito. Parang feeling ko yung mga may edad na ano eh, pero alam mo yun, parang gano'n. Pero medyo matatanda kasi syempre mas gusto nila yung mga luma. So baka gano'n. Hindi ko naman tinanong ko ilang taon si Sir Rogelio eh. Sir, hindi naman syempre iba-iba rin naman kanya-kanyang trip, no? Wala lang, nakakakwento ko lang naman. So, ano. Tapos, ito nga pa lang ang KJ Works, okay? So, medyo mabigat siya. Compared kay WE, si KW, mas magaan. Okay, so yan, mabigat to. Wala pang magazine. Mabigat na. Tapos, dual power to. Ayan, guys. So, pwede siyang CO2 magazine. Alright, so, yun. So, yan. Okay, so, yan yung magazine. Yung magazine niya, parang double stack, no? Kasi yung KWE, single stack talaga yun. Okay? So, ayun. So, testingin na natin to. Teka lang. May check lang ako. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon na to, so hindi ako masyadong familiar. Okay. Yeah, pala. Yung mga lumang design kasi hindi pa masyado steel yung parts. No? Parang kay WE rin. Pero parang, syempre, katulad ng sinasabi ko nga, si KJ Works, mas maganda yung quality niya compared kay WE. Okay? So, ito na. Testingin na natin. Lagyan muna natin ng bala. So, ilang ba lalagay natin dito? So, ba nalagay ko? Yan. 9 pieces. Tapos, okay. Lasing ko na nga muna to. Higit natin yan dyan. Right. So, dito, pag mga KJ Works, pwede nyo gamitin ng 40 na gasto kung gusto nyo. Kasi nga, dual power siya, di ba? So, kung dual power siya, pwede siya CO2. Eh, yung CO2 kasi actually mas malakas pa yun sa 14. So, pwede nyo siya gamitin ng 40 kung gusto nyo. Okay? So, to, karga na natin ng gas. Teka lang. Okay? Yan. Alright, so always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed in the safe direction. Okay? So, yan. 0-0. Check natin. Hindi ko rin alam eh, ilan FPS na to eh. Pero ganun din, mga 300 eh. Oh, 300 nga. 346.6. Parang lahat naman. Parang ganun, parang parehas. Tapos ano siya, same siya talaga sa yung dati, na yung MEU yata ba yun? Na parang alam mo yun, parang mahina yung blowback niya kasi
bitin, parang pwede nga siya gamitan ng CO2 eh, parang ganun. 326.2. Parang ano lang siya, parang may pagkamalamya. Okay, so, parang tug, tug, tug. Hindi siya yung pak, 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 parang ganun. Okay, so ngayon, ang ating target box, hindi ko pa rin nadadagdagan ng bilog, pero hanap pa lang tayo ng iba. Okay, so check natin. Okay. Oo nga pala, hindi pala to hindi siya na-adjust na to. Basically, fix yung site niya. Pero, diretso naman. Okay, sa full naman. Accurate naman siya. Lahat, talagang nakaganon lang siya, oh. Meron lang nasa taas, tapos meron lang kundi sa baba. Pero nasa loob siya ng bilog lahat. Okay. So, syempre, medyo gumaganon-ganon tayo, di ba? Pero importante, diretso. Right? So, usual, KJ works. Very accurate. Ayan, guys, nag-open yung slide. So, wala nang bala. Okay, so Sir Aurelio, okay na tong unit mo? Okay, teka lang. Ayan, tapos check ko lang yung ayan, okay naman yung safety. Ayan, madali naman siyang gamitin. Ayan. Di naman gumagana. Okay, so hammer down. So, ayan, tabi ko na yan. Okay, let's proceed to the next unit. So, for the next unit, this is, shout out, Sir Andrew of Cebu. Okay, parehas sila. Pero, Sir Rogelio, hindi yata Cebu City. Nakalimutan ko na eh. Cebu City, si Sir Andrew. Check ko na lang mamaya. Okay? Anyway, so for the second unit, we have the KJ Works KP19S. Okay? So, Sir Andrew, ayan, sir, gawa natin this video. Ito ko na rin, dito scam. Okay? Kasi nga, si Sir Andrew, tinatanong ako, sabi niya, Sir, ano ba maganda dyan, high kappa dyan? Mare-recommend mo. Sabi ko, depende kasi kung ano budget mo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, depende, how much ba budget mo? Kasi madami, di ba? Madami high kappa eh. Tinanong niyo ako eh. Tapos binigyan niya ako na, sabi niya sa akin, mga 10K sir, mga ganyan, 10 to 12K, ganyan, gumanon siya. Sabi ko pwede ko to recommend sa'yo kung gusto mo. Ito yung kunin mo, ito yung bagong dating, maganda to. Sabi niya, pasend ng picture. Sabi ko, sir, wala akong picture kasi kukunin ko pa kay supplier yan. Sabi niya, sir, baka naman mas-scam ako niyan, ha? So, sabi ko, sir, alam niyo naman, mag-research kayo, yung YouTube channel ko, ito yung number ko, dito mo ko message, kayo naman yung nag-message sa akin, hindi naman ako nag-message sa inyo. Parang, alam mo yun, tapos, Gcash naman, di ba, meron naman dyan yung parang insurance or something. So, sige. Tiwala ako sa inyo, kayo na bahala, Tapos yun. Kasi nga, sabi ko yung inaalok ko tong unit na sa kanya, parang wala siya nakikita na ganito sa Philippines. So, sabi niya, meron ba ganyan? Ayaw niya maniwala eh. Okay. So, ito ngayon, hindi ko alam kung mayroon na nagbebenta sa iba, pero ito, papakita ko sa inyo. Okay. So, this is the KJ Works KP19S. Alright. Okay. So, syempre, alam niya naman natin to, di ba? Pero, ito yung sinasabi ko. Red, fiber optic front sight. Green, rear sight. Okay, so, wala pa daw siya nakikita ng ganito. Kasi yung ibang mga shop daw, puro green daw. Yun ang sinasabi niya sa akin. Kaya iniisip niya, baka scam daw ako. Sabi ko, hindi tayo scam. Legit tayo. Kumbaga, nagkataon lang na wala pa ako eh. Kasi mga bago sila eh. Alright, so, bagong dating. So, kumbaga ako, kukunin ko pa kay supplier. Kaya sabi niya, pag nakuha mo na yung, patingin mo na picture, tsaka send payment. Sabi ko, hindi. Kailangan send payment muna. Ganun ako para mapila ko for processing yung order mo pag nakabayad ka na. Ibig sabihin, naka-order ka na. Ganun siya. Alright? So, ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo. So, ayan. Removing the mag. Okay. So, Sir Andrew. So, parehas naman siya dun sa green. Nagkataon lang na red lang yung harap na to. Kaya kasi nga, di ba sabi ko, nakakaduling kapag tatlong green. Pero syempre siguro, depende rin sa tao yan. Pero ako kasi, hindi ako sanay. Sanay ako na, kasi dati yung baril ko, yung mga 4 series ng Glock. Yung 4 series ng Glock, green yung harap, tapos yung likod, orange. Diba? Alam niya yan. Tapos kunyari, T-Rex ka, ganun din sa T-Rex eh. Tama ba? Sa T-Rex, alam mo, ganun din. Green yung harap, orange yung likod. Tapos, yung nga, kay KJ Works, di ba,
Ganito. Meron siyang green, green, green. Meron siyang red, yung mga shadow, di ba? Red. Pero yung likod, black. So, sanay ako dun sa mga medyo nagdi-distinguish, yung hiwalay, iba yung color. Ganun siya. So, ito, hindi ko alam kung makikita nyo eh. Yan, nakita nyo, di ba? O, di ba? Kitang-kita nyo red. O, di ba? So, parang, pag tinutok mo siya, nakita mo yung red, yun na yun. Gitna na kaagad. Eh, pero pag kasi medyo malabo na yung mata mo, actually ako malabo na mata ko. So, pag malabo na yung mata mo, tapos green, 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 hindi mo malaman kung makagitna na ba yung isang green. Eh, kasi pag malabo na yung mata mo, nagbe-blurry na yung mga green eh. Di ba? Parang tumataba na siya eh. So, mahirap na ma-detect kung nakagitna na, naka-center na ba yung green or nakatabingi pa siya ng konti. At least, kapag ka naka-red yung gitna mo, pag nakita mo yung red, more or less, nasa gitna yun. Gets? Ayan. Basta, hiwala kayo sa akin. Alam ko yun eh. Okay? So, ayan, Sir Andrew, as usual. Okay, ayan o, fixed outer barrel. Okay. So, ito kasi, kaya ko ito nire-recommend sa inyo. Kasi nga, ito yung sinasabi ko ng modern tech. Parang modern na yung design niya. So, una-una, syempre, the outer barrel is fixed. Yung mga fixed outer barrel na ganyan, sa airsoft lang gumagana yan. Yung tunay na mga high kappa, gumagalaw yan, umaatras yan, bumababa yan para doon sa bala, loading. Sa airsoft lang nag-work yung hindi gumagalaw. Kaya ito, modern tech siya. Tapos yung trigger niya, adjustable. Ngayon, actually sa tunay, hindi ko alam kung meron ding adjustable, you know? So, yun yung part na yun, hindi ko kabisado. So, yun. Tapos, yung kanina, di ba nakita niyo yung kanina, yung 1911, di ba hindi steel yung hammer niya. Ito, steel. O, yan, nakadikit yung magnet. Ref magnet to, o, di ba? So, yan yung sinasabi ko. Kumbaga modern tech na siya. Kaya, parang pag tinanong mo ako, high kappa, ganyan, ito na. Parang, kasi, yung T-Rex, yun, nakita mo yung T-Rex, parang, meron kasing silver. Ito kasi walang silver. Iba kasi mahilig si silver eh. Pero, siyempre ito, parang mas durable siya compared sa T-Rex. Yun naman yung sa akin. Tapos isa pa, to dual, pwede rin tong CO2, dual power din to. Kailangan mo lang ng CO2 na magazine. Di ba? Ganun, guess mo? So, pero alam ko to, parang malakas na yata to sa 12 eh. So, kahit na mag-14 ka na lang, mag-green gas ka na lang, huwag ka na mag-CO2 mag. Check ko ulit. Medyo nakakalimutan ko na rin eh. Okay? Siguro yata kaya ito malakas kasi nga naka-fix. And like yung, yung 1911, parang gumagalaw yung barrel niya. So, yan o. Minsan meron sa Amerika yung ginagano, yung kinakasan ng ganun. Hindi pwede dito. Kasi hindi naman stainless to, hindi mabigat. Okay? So ito, sir, lagyan natin ng bala, tapos lagyan natin ng gas, testingin na natin. Sa mga KJ Works, wala akong masyadong problema dito, hindi sumasakit yung ulo ko eh. Medyo durable naman. Yung mga yung mga shadow lang kasi maganda yung mga shadow kasi di ako masyadong marunong mag-ayos pag yung mga shadow, medyo complicated kasi. Okay, yan. So 12 lang yung gagamitin natin, no? So, ilan ba nilagay ko? 8 yata, 8. Yan. So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Inserting the magazine. Okay, so, yan. Check natin kung ilan ang power na to. Oo nga, no? Kumbaga, mas malami yung 1911. Parang ito, medyo parang mas snappy na siya kasi nga, dahil siguro dun sa fixed outer barrel. Pero kaya pa nga niya kumbaga yung blowback na hindi pa ganun kalakas. Kumbaga yung blowback na hindi pa katulad sa blowback ng Umarex. Kasi yung Umarex, pag bumablowback talaga, lakas eh. Pung, pung. Ito, parang pwede pa. Pwede mo pa siya gamitan ng portrait para mas malakas yung blowback niya. Okay? So, ito. FPS test is 347.4. Yung initial shot, no? Okay, 346.7. Saka yun, maganda sa KJ Works. Consistent siya. Nakita niyo yung FPS, di ba? Kasi pag WE, minsan papalo ang lakas, di ba? Parang 340. Hindi. Minsan 380, minsan 400. Tapos 400, tapos yung next shot mo, 380. Tapos next shot mo, 360. Di ba? Pababa siya eh. Tapos nagsastabilize siya, basically parang 330, ganyan. Ito, di ba? 340. Tapos,
346, tapos ngayon 342, no? Diba? Mas maganda nga, yun nga yung dahilan. Kaya, parang mas prefer ko mag KJ Works. Mga Taiwan talaga mas kahit papano. Kaya sabi ko parang WE tapos KJ Works. Alright? So, hindi rin naman siya perfect, pero, I mean, it's better in a way. Okay, yung nga lang, mas mahal nga lang siya ng konti. Okay, so ito naman, accuracy test natin. Hanap tayo ibang bilog. Yan, kitang-kita ko yung hindi mo naduduling. Gitnang-gitna talaga siya. Mas mabilis talaga siya bumaril. Hindi pag yung green, parang, okay din naman yung green, di ba? Pero, mas okay itong red. Okay, so ayan sir, nag-open na slide, removing the magazine. Anong bala? Okay, so tika lang. Okay, pwede. Tapos, check natin yung safety. Yan. Ambidextrous safety. Yan, di gagana. Okay, hammer down. Yan, Sir Andrew. So, okay na tong unit nyo. So, tatabi na natin yan. Okay, so next unit is the WE Glock 35 Gen 3 of Sir Amir, Tagum City. Okay, so ayan, Sir Amir. WE Glock 35 Gen 3. Yung mga classic WEs. Alright. Yung mga Glock 35 is parang Glock 34 siya. Kung baga sa tunay, wala namang full auto. Pero nagkataon sa airsoft. Actually, hindi naman to siya Glock 35. G35 lang. Ayan, sabi G35. Okay, kita nyo naman sa box, no? Tama ba? 35 lang ngayon nakasulat. Wala nakasulat ng Glock, diba? Kasi hindi naman to siya licensed na unit. Kaya wala siya ng mga legit na markings ng Glock. Okay, so parang kinopya niya lang yung tsura. Okay, tapos nilagyan niya ng switch for full auto. Okay, so ayan. Ganun siya. The G35 Gen 3. Okay, so Gen 3 siya. So mas mataba. Okay, so tapos mas maliit. So minsan iisip ko kasi pagka newbie, sabi mo nga newbie ka, minsan nire-recommend ko yung mga Gen 3 na lang muna. Kasi nga yung Gen 4, mas malaki yung yung mas mataba yung, mas mahaba yung mag-release. Minsan kasi napapress kasi ng mga Gen, yung mga newbies eh. So, di ba pag nagbo-burst ka, minsan nagugulat sila, ganun. Kaya, medyo mas safe kapag Gen 3 na, Okay? So, yun. Tsaka actually, parang mas, siya mas mataba siya ng konti. So, parang mas nag-grip mo siya. Yung Gen 4 kasi, mas payat. Pero, depende rin naman. Okay din naman yung Gen 4. Actually, mas gusto ko yung Gen 4. Kasi ako, hindi ko naman nape-press eh. Pero sabi nyo kasi, newbie kayo. So, ito na lang. Okay, parehas lang siya. Lahat naman ng parts sa loob, parehas eh. Yun na naman yung pinagkaiba tong ilalim na part. Okay? So, ayun. Okay, so, ayun yung niya. Sight niya, green. Parang siya eh. Ayan, teka. Hindi ko alam eh, parang siya, goma. So, teka, nanininis siya, teka. Yan, parang goma siya eh, parang liquid siya na nilagay lang. Ayan, medyo tinanggal ko yung mga excess. Medyo mas nakita mo na siya. Ayan, nakita niya. So, parang may mga excess siya na parang rubber. Tanggalin mo lang. Tapos, parang mas lilinaw na siya. Parang siya, parang may butas, tapos parang pinataka nila ng parang liquid something. Hindi siya fiber optic. Okay, so, ayan. Oh, diba? Mas nakikita na yung green. Okay, hindi fiber optic yan Alright? So, for the magazine, ngayon, for the magazine ng Wii, kay Wii, hinihigpitan natin to. Ayan, ito mo, naiikot ko. Parati ko na ginagawa yun. Lahat ng lahat ng, parang matik na siya sa akin, na chinecheck ko. Kasi minsan maluwag eh. Ngayon, pag maluwag, nangyayari kasi, magkakaroon ng singaw dyan. Okay, so to the beginners, to the newbies na makakapanood itong video na to, kapag yung magazine ninyo, mga Wii, ganyan, kahit siguro, kahit anong magazine siguro, pag nagkaroon ng singaw sa ilalim, bago nyo ako i-PM, kasi dati meron nag-PM sa akin, tapos pinadala sa akin yung tapos ganun lang yung ginawa ko, hinigpitan ko, so okay na. So, syempre, alam mo yun, pagka ginawa mo, hindi mo na ako kukontakin. Hindi na masasayang yung time mo, hindi na masasayang yung time ko, di ba? So,
Medyo higpitan mo lang, wag lang sobra. Okay? Itong itim, yung parang pilip, pwede mahigpitan niya talaga medyo, kahit na puwersahin mo ng konti, pwede. Okay? Pero itong silver na to, yung parang input valve, wag niyong papuwersahin yan kasi malambot yan eh, mapuputol siya. Tapos may iiwan yung, para magiging hipon siya. May iiwan yung katawan niya doon, matatanggal yung ulo. Pagka nagaganon, masakit na siya sa ulo. Kasi mahirap tanggalin yung katawan. Parang kailangan i-grinder mo pa. Nagets nyo? So, huwag nyo siya papuwersahin pag ganon. So, kunyari, ginawa mo yun, medyo chinek mo lang, check mo lang, ano ba to? Ba't ba to sumisingaw? Check mo lang, ganyan. Pag kumaluwag ba? Ngayon, pagka sabi natin, masikip naman. Okay na yun. Baka siraan na nga siya or something. Okay? So, yun yung sinasabi ko eh. Pag ako nagbablog kasi, ang dami ko sinasabing information. Kaya umahaba yung vlog, testing video lang. Di ba? Testing video, naging informational video. Kaya, medyo nahihirapan. Ay, oo nga pala, ano pala to, no? So, kailangan natin medyo maraming bala kasi mag-test tayo na full auto. So, hindi ko alam kung ilan yan. So, ayan, sir. Tapos, lagyan natin ng gas. Konti lang to. Kailangan natin i-recharge to mamaya. Okay? So, Sir Amir, always remember to keep your trigger finger out. Okay, gayahin mo kung paano kumahawak ng baril. Nasa labas talaga parati. Ito lang yung nakahawak. Okay, so ayan. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Inserting the magazine. Naka-switch to full auto. Buti nakita ko. Okay, so test firing. Okay, 373. Okay. Actually, ito pwede rin to CO2 eh. Mayroong CO2 mag-siwi eh. Pero, hindi na nga masyadong kailangan kasi, kumbaga pag yung blowback na to, yung snappiness niya, mas, pag yung 12 na to, tsaka yung 12 ni Wii, parang, yung 12 na to, tsaka yung 12 ni Gagerworks, parang mas snappy to eh. Parang ganun siya. So, pwede naman mag-14. Actually, ngayon, medyo malamig yung panahon ngayon, kaya parang medyo kulang siya. Pag medyo mainit na panahon, yung mga summer, mas malakas yung blowback eh. Tapos yung FPS, minsan umabot ng 400, di ba? So, 375.9. Tumaas, 381. Tama, tumaas, no? 381. Ano ba gas ginamit ko? 12, di ba? Yun, bumaba na siya. 370.2. Okay. So, ngayon naman, testingin naman natin yung, ano ba? Accuracy siguro, no? Accuracy ba? Accuracy muna. Check mo muna accuracy. Okay, gitnang-gitna. Diretso. Okay, 4 shots. Okay na. Diretso siya. So, ngayon, kakargaan ko lang ng konting gas kasi baka feeling ko mabibitin tayo dito. Alright. So, ngayon, testingin natin yung full auto. So, switching to full auto. Ayan, tika lang. Medyo galaw-galawin ko lang konti kasi minsan, pag bago, parang magganit, hindi nagpa-function yung full auto. Alright, so gaganunin ko lang. Ayan, hopefully, wala tayong ma-encounter na problem. Kundi kakalasin ko ito tapos medyo may pinipihit ako dun eh, yung parang trigger bar. Kasi pag yung trigger bar, sumasabit siya dun sa slide, bumababa siya, so nagsisemi-auto siya. So, hopefully, hindi siya sumabit. Okay? Firing! Ito. Oh, ha? Okay. Sabi wala tayong problema O, yan. Smooth na smooth. Smooth as butter. Anong bala? Open slide. Switching back to semi-auto. Pull back to slide. Okay, ako, yun nga, pull back to slide. Kasi, mapupudpud yung kanal. Okay, yan ang parati ko sinasabi sa mga videos ko. Okay, para mas matagal masira yung unit. Diba? Para hindi mo sasabihin, sir, bakit ayaw na mag-open slide? Ganyan. Okay, hammer down. Okay, so, Sir Amir, okay na to. Then, the last unit for today, actually, pipick upin daw to ni Sir Benedict. Sir Benedict, to order the Umarex
Clock 19 Gen 5 MOS. Made by VFC. Okay, so, yan sir. Teka lang, may naalala ako, may nagpapasend pala ng picture sa akin. Makalimutan ko, masendan nga ng picture yun. Tingnan ko muna kung mayroon ako unit Baka mamaya wala eh. Kasi konti lang naman kasi unit ko dito, ilang unit lang. So ayan, sir, Sir Benedict pala, sir. Ito Ayan, MOS. Okay? So, lagyan natin ng BB. So, ilan ba? 8 pieces, no? Nagay ko 8. Ito na naman yung malakas na... Oo nga pala. Ipapakita ako sa inyo mamaya. Tabingi kasi ito tabingi. Aso hindi ko pa siya nagagawa dito. Naalala ko lang. Okay, so ito. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure the muzzle is always pointed in the safe direction. Okay, starting. Yung FPS ito, mawalaan nyo. 408.5. Solid na solid siya. Snappy na snappy. Teka nga, may check nga ako dito. 361.1. Humina. 336. Parang need to carga gas. Need to charge gas. Humina bigla eh. Konti lang kasi pumasok eh. Okay, so isa na lang. Yun, 355.1. Okay? Okay na yan, no? So, ano ba gagawin natin? Accuracy test. Teka lang. Mamaya na. So, accuracy test. O nga pala, 6 o'clock to, no? Yun. Sa baba nga talaga. Kaso nga lang kasi nga, katulad na sabi ko, naka-on yata yung hop-up na to eh. So, hindi ko alam kung may factor yun. Teka lang. Ayun, naka-maximum yung hop-up niya. So, kaya hindi ko alam kung may factor yun. Okay, so removing the magazine. Ng bala, nag-open slide. Ngayon, ayun, gumagalaw nga siya. Same siya sa tunay. Okay, so, ayun, same siya sa tunay. Tama nga ako. So, yung yung Walther BDP lang yung naka-fix. Yung gumagalaw. Kumbaga, same sa tunay. Alright, so pull back the slide. Hammer down. And, okay na to. So, antayin na lang ni Sir Benedict ang aking message sa kanya para ma-pick up niya tong unit. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Wala tayong problem sa testing natin ngayon. Wala akong i-repair or i-modify. Okay? So, to all the customers who placed their order at nagtiwala sa akin, at kahit na medyo may duda na scam, okay lang naman yun. Naintindihan ko naman kayo. Okay? So, wala na kayong pagdududa ngayon. Sure na. Pasok na yan. Okay? So, antayin nyo lang yung message sa inyo kapag na-send ko na sa courier. Okay, update ko kayo mamaya na na-process ko na. Paano ba? Wala akong picture na masasend sa inyo kasi nag-video ko eh. Usually kasi test picture pag wala akong test video. Packing siguro pag pinapack ko na siya kasama yung mga green gas. Yun na lang, okay. So pinapack kasi nakita niyo na yung unboxing dito eh. Okay? So, ayun, to my customers, thank you for your order, thank you for trusting. Until next transaction po. And to everyone else, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.